Umusad na po ang Article 1, panibagong article na ito, no, dito sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po yung umanay maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa pagsalang ng mga panibagong witness tinawag na unusual o hindi raw pangkaraniwan ang mga naging transaksyon ng mga opisina ng bise. Pero hindi naman daw yan suspicious o kahina-hinala. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Opening statement pa lang ng prosekusyon, naging mainit na ang Senate Impeachment Court. Si House Prosecutor Laila de Lima kasi nasita at pinahinto ni Presiding Officer Chis Escudero na sinabayan pa ng continuing objection mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte. The prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Bago yan, una nang nasita si De Lima at pinapalimitahan ang kanyang pahayag dahil sa conclusion of facts and law. Ipinag-utos din ni Escudero na i-strike off o alisin ito sa record. Pero komento ni Defense Attorney Michael Poa, Ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. sa huli pinadiretso na sa presentation of witness ang prosekusyon. Unang sumalang sa witness stand, si dating Land Bank Shaw Boulevard Department Manager Violeta Constantino. Para ito sa Article 1 o ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa kanyang pagtestigo, lumalabas na kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga na winidraw ng Office of the Vice President mula sa Land Bank Shaw Boulevard Branch mula December 2022 hanggang July 2023. Sa pamamagitan daw yan ng pag-encash ng 4 na tseke na may tig 125 million pesos. Aminado si Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganito kalaking cash transaction para sa isang government agency. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Unusual po ito. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Paliwanag pa ni Constantino, karaniwan daw sa government agency ay dinadaan sa online o pag-release ng cheque ang kanilang disbursement. Sabi niyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years niyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Ibig ba sabihin, illegal na rin ba kung unusual ang transaksyon? Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Tanong naman ni Senator George Bam Aquino, inireport ba ni Constantino sa AMLAC ang unusual withdrawal? Sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction? Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po i-invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Bago yan, una munang nag-direct examine si House Prosecutor Joel Chua. Dito, inilatag ang proseso sa pag-encash ng cheque. Una, nakapangalan daw ang cheque kay Gina Acosta ng Special Disbursing Officer ng OVP. Karaniwan din daw tatawag muna ang liaison ng OVP Cash Division kina Constantino kapag mag-e-encash na. Sunod, magko-coordinate naman ang Land Bank sa kanilang cash center para ma-secure ang cash lalo't malaking halaga ito. Oras na available na ang cash, sasabihan na raw nila ang OVP. Saka lang darating ang mga opisyal ng OVP, kabilang na si Acosta, pati na ang isa pang pinangalan ng OVP official na si Limuel Ortoño para kunin ang winidrang pera. Sunod niyan, dadalhin daw sila sa backroom. Since malaki din nga po yung amount, ginaguide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
Vice President. Diyan na i-release ang pera na tig 1 milyong piso. Nilalagay daw ito nila Acosta sa 3 hanggang 4 na gem bags. Pero si Senator Judge Amy Marcos, sinita si Constantino dahil naman yan sa paiba-iba daw na sagot. Kasi nung una, tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Sinagot ko po yun na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, Hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala. Tinanong din ng ilang senador kung alam ba ng nasabing bangko kung para saan gagamitin ang kalahating bilyong pisong total na checking in cash ng Office of the Vice President. Pero ayon sa bank manager, limitado ang kanilang kaalaman sa bank transactions lamang. At hindi nga raw nila alam kung bahagi ba ito ng sinasabing confidential funds na inallocate sa OVP. Ayon kay court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi pa na-establish kung ang perang na-withdraw ng OVP sa bangko ay para sa confidential funds. Yan daw ang bagay na dapat pang mabuo ng prosekusyon sa mga susunod na araw at sa mga susunod na witness na ipatatawag. Pero si Senator George Ping Lacson, napatanong kanina sa impeachment trial, wala raw bang competent witness na ipepresenta ang prosecution at defense para magpaliwanag kaugnay sa confidential funds? Neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.